Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ni Leo, we have the energy of the rosemary. Remembrance, loyalty, faithfulness. So siguro sa ngayon, you are going to be showing your faithfulness and loyalty to the people whom you love. And not only that, so siguro din, yung loyalty ninyo and faithfulness ninyo, hindi lang sa tao, kundi pati doon sa mga paniniwala ninyo or sa mga pinaniniwalaan ninyo, belief system, um, values ninyo, yung mga ganon. So, remain to be loyal to it, remain to be faithful to it, you know. Don't allow other people na matanggal, no, yung loyalty and faithfulness ninyo sa mga bagay na yon, kasi yun ay parte ng buhay ninyo, no? Parte na yan ng buhay ninyo, and don't be swayed by other people. Baka meron mga tao na will try to convince you na baguhin ang paniniwala mo, 'di ba? Will try to convince you na baguhin yung values mo, tanggalin, no? Tanggalin yung mga values mo sa iyo at palitan ng kung ano yung mga katulad ng sa kanila, 'di ba? So manindigan ka, no? Manindigan ka. Kasi yung mga faith, yung mga ano na yan, mga values mo, mga beliefs mo, nandiyan na yan sa iyo eh. Even before pa na pumasok siguro yung mga taong ito, mga bagong pasok na tao sa buhay mo, 'di ba? Mas nauna pa yung mga pinaniniwalaan mo dati pa, yung values mo dati pa, simula ng bata ka pa, 'di ba? May mga tao kasi na pilit binabago yung ibang tao, 'di ba? Lalo-lalo na sa mga kunyari, um, karelasyon mo, 'di ba? Simula ng magkarelasyon kayo ng kung sino man ito na bagong mahal mo, maari, 'di ba, na dati ka ng merong values sa sarili mo. Meron ka ng sinusundan na mga belief system sa sarili mo. Tapos may bagong taong dadating sa buhay mo at pilit kang binabago. Yung mga ganun ba? So ganun yung mensahe na napipick up ko dito, na do not be swayed, no, by other people. Panindigan mo, maging loyal ka and faithful ka doon sa mga values and belief system mo, and sa mga tao, no, na whom you considered parte talaga ng buhay mo, 'di ba? May mga tao tayo sa buhay natin na talagang, alam mo yun, katulad ng mga ng mga best friend natin, mga pinapahalagahan nating tao yan, magulang natin, kapatid, 'di ba? So, yun, maging kayo, maging loyal kayo sa kanila. So we have butterfly. Wow, napakaganda nito. This is joy. This is about beauty as well. Transformation. Um, napakagandang pagbabago ang pwedeng mangyari dito sa buhay mo, at yan ay maybe, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo ang magkakaroon ng mga changes na to. And meron din ako napipick up dito, Leo, na maybe lately you've been seeing this blue and black butterfly, baka meron kang nakita in the yun sa actual, no, nakikita mo yan, or maaaring 'pag nagba-browse ka ng phone mo, social media, or kung ano pinapanood mo sa TV, maaari, 'no, na yung blue and black butterfly na 'to is showing up sa inyo. And that gives you a heads up, 'no, na merong pagbabago. Merong mga sitwasyon kayo sa buhay na magbabago, you know? At kapag nangyari yan, kayo lang tayo nakakaalam kung anong sitwasyon or anong bagay ito. So we have pine tree, vitality, longevity, perseverance. Ayan, so feeling ko dito mas magiging kayo ngayon, no? Mas magiging matatag, mas magiging matibay ang inyong dibdib. Kung dati medyo, alam mo yun, may pagka kayo, may pagka vulnerable,
maaaring mabilis kayong makumbinse ng ibang tao, yung mga gano'n regarding anything. Pero feeling ko sa ngayon, mas magiging matibay na yung inyong paninindigan, 'di ba? Meron din akong napi-pick up dito na commitment, 'no? When you are siguro committed to someone or to something, maaring yan talaga ipapanindigan mo. Ngayon, siguro may mga sitwasyon na talagang mapapatunayan mo na marunong ka din maging manindigan, kumbaga, no? So, yun. And also strength, no? Physical strength and vitality. So, siguro you are also going to make sure na talagang ma-maintain ninyo yan. Yung lakas ng pangangatawan, kalusugan, 'di ba? Para na mas humaba pa ang buhay ninyo, mas maging healthy kayo, no? So, good luck. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join po kayo sa membership. Salamat! So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the dear gentleness and diplomacy. Ayan. So, there could be a situation in your life sa ngayon na kailangang i-apply ninyo yung inyong pagiging gentle. Hindi kailangang rude, hindi kailangang magpakita ng pagkainis, pagkaasar, pagkabwisit, 'di ba? Parang hindi 'yon, no, yung approach na kailangan ninyong gamitin dito sa inyong specific situation na to. Kailangan be gentle, maging diplomatic kayo, idaan sa magandang usapan, kasi 'di ba sa kahit anumang transaction or negotiation, 'di ba, mas nagkakaroon ng magandang resulta kung malumanay, maayos, makatao, 'di ba, yung pakikipag-usap. Hindi kailangang paandarin ng galit, no? Or yung ano, yung temper ninyo, 'di ba? Yung hindi kailangang i-apply ninyo 'yan. So we have truth, merong katotohanan, no? There is some truth that is coming to light. Maaaring meron kayong madidiskubre sa ngayon na katotohanan. Maaaring maririnig ninyo ito from other people. Maybe someone is going to tell you this truth. Maybe some of you is going to, baka merong magpaparating sa inyo ng kung ano man ang katotohanan na ito na maaaring makakapagpabago, no, ng inyong paniniwala regarding isang bagay. So meron kang mapapatunayan dito na lahat, no, lahat ng ito na alam mo, no, regarding something could be just purely an illusion kasi sa balitang itong paparating sa iyo, sa truth na paparating sa iyo, eto na, mababago na. Maaaring makaapekto ito sa inyong perspective. Pupuwedeng yung katotohanan na 'to na mababalitaan ninyo, na malalaman ninyo is going to change, your perspective in life. So, what else? We have trust. Ayan, magtiwala ka daw. Okay? Magtiwala ka. Sometimes, 'di ba, kailangan natin na magtiwala. Sometimes, kailangan natin na um, ilagay natin, no, yung ating trust and faith talaga sa isang bagay or sa isang tao, lalong-lalo na din sa sarili mo. Baka meron akong napi-pick up dito na baka ang iba sa inyo, pinagdududahan ninyo ang inyong kakayanan. Maaari na ang iba sa inyo dito merong sitwasyon na meron ka ng opportunity na nandiyan diyan, nasa inyong harapan ng oportunidad, pero hindi mo hindi mo tina-take advantage kung ano man ang bagay na yon, oportunidad na yon, because maaaring nagdududa ka sa inyong sarili or maaaring nagdududa ka sa inyong capabilities, So, higit sa lahat, para ikaw ay tulungan ng universe na magtagumpay, kailangan mo na pagkatiwalaan kung ano yung ibinigay niya sa'yo, no? Kung ano yung biyayang binigay niya sa'yo, yung mga talents mo, skills mo, gifts mo, kailangan, no, na pagkatiwalaan mo ang mga ito. Alright? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang ganap.
para kay Leo. So, we have number 66, healing. Ayan. So, maaari ng iba sa inyo dito, Leo, is going to receive healing energy at kung ano man ang mga siguro pupuwedeng ano 'to, pupuwedeng physical ailments, baka meron kayong nararamdaman, mga physical discomfort, physical ailments that you are dealing with. Ngayon, maaaring maka-receive na kayo ng healing energy at magamot na kayo at siguro kung nagpapagamot kayo, nagpapadoktor or anumang klase, holistic medicine or alternative medicine man ano ang inyong yung ginagamit sa pagpapagamot, baka yan ay talagang iepekto na, 'no? At maibabalik mo na yung iyong vitality, 'no? Sa tulong ng mga gamot na yan or anumang klaseng treatment siguro na ina-apply sa iyong katawan or ginagawa sa iyong katawan, maaaring yan ay magiging epektibo na, 'no? At mararamdaman mo, mararanasan mo na bumubuti na ang inyong pakiramdam. We also have a spiritual career for some of you. Leo, ang iba baka kayo ay mag-shift ng career path at baka you are going to embrace a spiritual career. Maaari na sa ngayon kayo ay kumbaga papalitan mo na yung iyong trabaho. Kung dati you've been working siguro 9 to 5 job, office job, mga gano'n. At ngayon maaaring nag-resign na kayo or maaaring nag-retire na kayo and you are embracing a new career path which is a spiritual career. So, good luck sa'yo. We also have adventure. Ayan. So, baka may travel na gagawin ng iba sa inyo. Maybe you are embarking on an adventure. Maaring you are siguro exploring new place or places, 'di ba? Mga lugar na maaring hindi nyo pa napuntahan, mga lugar na maaring dati natatakot kayong puntahan pero ngayon maaring yan ay mapupuntahan nyo na. No? Yung mga ganun ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.